Good day, nurses. Now let's discuss liver cirrhosis. So when we say liver cirrhosis, this is a type of liver damage where healthy cells are replaced by scar tissue. Napapalitan daw yung normal cells natin ng scar tissue. And what are the possible reason? Okay, possible reason dyan is una, we have your alcoholism. Okay, second one, we have your hepatitis or infection, viral infection. Third one, because of obstruction. And pwede din because of yung obesity. Okay, so meron tayong different types ng ating liver cirrhosis. Okay, so first one, we have yung alcohol liver cirrhosis, also known as your Linux. Okay, it's your Linux cirrhosis. Second one, we have your post-necrotic cirrhosis. Usually, nakukuha natin si post-necrotic cirrhosis sa may viral hepatitis. And then next natin, we have your biliary cirrhosis. Usually, nagkakaroon daw ng damage because of chronic biliary obstruction. Nagkakaroon ng autodigestion or yung bile natin, dinadigest niya yung ating liver, kaya nagkakaroon ng scar tissue. And lastly, we have your cryptogenic. Your cryptogenic, this is idiopathic or unknown cause. And then meron pa tayong tinatawag na fatty liver cirrhosis. Yung fatty liver cirrhosis natin, nakukuha naman yun kapag obese ang client dahil napapalibutan ng taba yung kanyang liver. As a result, dahil nababalutan siya ng taba, hindi rin sapat yung oxygen or yung blood supply na napupunta dun sa liver, kaya naglilid yun sa necrosis. That's why mayroong scar tissue. Okay, so what are the possible symptoms? Okay, manifestation ng patient na may liver cirrhosis. Una, we have your xanthoma. Okay, second one, we have jaundice. Next, your paper-mani skin. Okay, and then hepatomegaly or hepatotrophia, your caput medusae, your spider angioma, gynecomastia. Okay, nagkakaroon din ng enlargement of the pancreas, ascites, the fluid accumulation in the abdomen, the clubbing of fingers, bloody spots, edema, and palmar erythema. So, bakit nagkakaroon ng manifestation na ganito? Okay, so para maintindihan natin, for us to really understand bakit nagmamanifest sa client natin na may liver cirrhosis yung ganitong manifestation, we need to know first the function of liver. Okay, the function of the liver. So, ano ba yung mga function ng liver natin? Una, yung function ng liver natin is produce albumin. Okay, remember class, pag sinabi nating albumin, this is a type of protein which is responsible for colloid osmotic pressure. Ano ba si colloid osmotic pressure natin, class? Okay, si colloid osmotic pressure natin, okay, for example, ito yung blood vessels natin. Okay, si blood vessels natin, dito sa loob niya, meron tayong blood. Okay, nasa loob ng blood vessels natin, andyan yung blood. Ang reason, class, kaya hindi lumalabas yung blood dito sa labas ng blood vessels natin or kung bakit sila nag-i-stay dito sa loob ng blood vessels natin, because of osmotic pressure. Ano bang ginagawa ni osmotic pressure? Si osmotic pressure natin, siya yung pushing force. Okay, ibig sabihin, tinutulak niya paloob. Okay, this is your osmotic. Okay, tinutulak niya paloob yung ating blood or yung fluid inside your blood vessels. Siya yung pushing force. Ngayon, si osmotic pressure natin, meron siyang kalaban, your hydrostatic pressure. Okay, your hydrostatic pressure. Your hydrostatic pressure, siya naman daw yung pulling force. Ibig sabihin, hinihila niya palabas yung ating fluid inside the blood vessels. So, balikan natin, yung ating liver produces
albumin. So therefore, pag sira ang liver natin, hindi nakakapag-produce ng albumin ang ating liver. That's why nagdi-decrease ang ating colloid osmotic pressure. So kung nagdi-decrease ang colloid osmotic pressure natin, anong nangyayari? Anong nangyayari? Sinong nananalo between osmotic and your hydrostatic? Remember, dahil hindi nakakapag-produce ng albumin, magdi-decrease ang ating osmotic pressure. Therefore, matatalo si osmotic at mananalo ay si hydrostatic. At kapag once nananalo si hydrostatic, may pulling force. Ibig sabihin, hihilain niya yung fluid dito sa loob ng blood vessels natin. At pag hinila niya yan, lalabas siya sa labas ng ating blood vessel. At pag lumabas yan, tatawagin na natin yang edema. Nagkakaroon na ngayon ng fluid accumulation dahil decrease ang colloid osmotic pressure ng pasyente natin. Okay? Aside from edema, nagkakaroon din ng ascites. Okay, so ano yung mga nursing management natin kapag ang pasyente ay may edema or may ascites? Una, for edema and ascites, we need to weigh our client. So, dapat wini-weigh natin siya same time, same cloth, and same weighing scale. So, yan dapat yung ating gagamitin. Okay? Same time, same cloth, same weighing scale. Next, we have your ascites. We need to measure the abdominal girth. Okay, kailangan mini-measure natin yung abdominal girth kasi kapag once na nagkaroon ng enlargement, okay, doon sa kanyang abdominal girth, possible na yung patient natin is experiencing ascites. Okay, or the fluid accumulation in the peritoneal cavity. Next, kapag once na nagkakaroon ng edema or ascites, it increases the pressure. Okay, kapag nag-increase yung pressure class, yung pressure, ipe-press niya or iipitin niya yung organ and even the portal vein. Okay, iipitin niya yung organ and portal vein. This portal vein class, connected yan sa ating, what do you call this one? Connected yan sa may ating spleen, sa may ating liver. Okay, sila yung mga connected dyan. Yan yung blood. Yan yung blood vessel na nagsusupply or daanan ng dugo papunta sa ating hepatobiliary tract. Okay, so nagkakaroon ng pressing dun sa organ and portal vein natin. Pag yan nangyari, nagkakaroon ng narrowing dun sa portal vein natin. Remember, pag nagkaroon ng narrowing, vasoconstriction equals to increased blood pressure. Vasodilation equals to decreased blood pressure. Therefore class, magkakaroon na ng portal hypertension ang patient natin kasi nga nagkaroon ng narrowing sa portal vein natin dahil siya ay pinipress or iniipit. Pag nagkaroon ng portal hypertension, okay, ito na yung mga magma-manifest kay pasyente natin. Okay, una, we have your caput medusae. Pag sinabi na ng caput medusae class, kung napapansin ninyo yung varicose vein, si varicose vein nakikita natin sa ating paa, but your caput medusae class sa may kanyang abdomen. Okay, ganito yung itsura ni caput medusae. Nagkakaroon ng enlargement ng blood vessels sa kanyang abdomen because of increased pressure. Second one, we have your hepatomegaly. Nagkakaroon ng enlargement doon sa liver natin. Okay, enlarged si liver. Next, lumalaki din si spleen. And lastly, nagkakaroon ng hemorrhoids. Okay? Nagkakaroon ng hemorrhoids or almoranas ang pasyente natin. Dahil connected yung blood vessels sa hemorrhoids nyo or sa may blood vessels sa may rectum mo sa portal hypertension natin. So kapag once na tumaas ang pressure, again, kapag mataas ang pressure, kailangan kasi mag-compensate. Kailangan ng katawan natin na mag-adjust. Okay? Para ma-accommodate niya yung pressure inside the blood vessels. Kaya ang gagawin niya, mag-e-enlarge siya. So, ito yung mga magmamanifest sa client natin because of because of the inability of our liver to produce albumin. Okay, next one natin, yung liver natin, siya ang dahilan kung bakit merong clotting factor. Yung clotting factor natin, dahil sira si liver natin, hindi siya makakapag-produce ng clotting factor. So kapag hindi siya nakapag-produce ng clotting factor, si patient natin is risk for bleedings or merong signs of
bleeding. Meron tayong bloody spot in your palmar ecchymosis. Okay, these are signs of bleeding. Okay, may bloody spot and palmar ecchymosis ang client natin. Okay, your bloody spots, ayan, bloody spot siya and meron siyang palmar ecchymosis. Okay, ito yung kanyang kamay. Okay, and then next natin, third one, we have yung metabolized sex hormone. So when we say metabolized sex hormone class in our body, especially sa mga lalaki, 'di ba? Ang karaniwang hormone ng lalaki is testosterone, and sa babae we have your estrogen and progesterone. Pero kapag lalaki class, meron din estrogen ang kanilang body. But yung estrogen na yan ay inactive form. Okay, inactive form siya. Okay? So ngayon class, anong ginagawa? Yun ang responsibility ng ating liver. Ginagawa niyang inactive form yung estrogen sa loob ng katawan ng lalaki. Kaya nga, testosterone lang ang active sa kanila. Nang dahil si liver, ginagawa niyang inactive form. So therefore, may estrogen sa katawan ng isang lalaki, pero dahil yan ay inactive form, wala pa rin siyang effect sa katawan ng tao. Kaso ang problema, dahil sira ang liver natin, hindi niya magagawa yung metabolization. Therefore, hindi niya magagawang inactive form yung estrogen sa loob ng katawan ng isang lalaki. As a result, okay, mag-i-increase yung estrogen or yung active estrogen inside the body of a male or of a male client. Okay, dumadami yung mga active estrogen sa katawan ng isang lalaki. At kapag dumami yan, nag-i-increase yung estrogen natin. At isa sa mga magmamanifest sa client natin ay may gynecomastia siya or yung abnormal enlargement ng breast tissue ng lalaki. Okay? And then, nagkakaroon din ng testicular hypertrophy. Lumiliit yung itlog ng lalaki because increased estrogen in the body. Sa babae naman, ang effect niya is amenorrhea. And aside from that, your estrogen dilates blood vessels. Kaya kapag nag-dilate yung blood vessels natin, magmamanifest si spider angioma. Okay, your spider angioma natin parang ganito siya. Okay, yan para siyang spider. Okay, na ganyan si spider angioma natin. Okay. Oh, so dahil nag-dilate yung blood vessels natin class, syempre maraming blood na what they call this one na pwedeng i-accumulate or i-accommodate nung blood mo or nung blood vessels mo, I should say. Kaya kapag once na may what they call this one, mataas ang estrogen in the body, dahil pinapadilate siya yung blood vessels, dumadami din yung dugo sa loob ng blood vessels, kaya nag-a-appear yung spider angioma. Okay? Next, pang-apat natin, we have your conjugation of bilirubin. Si conjugation of bilirubin class, normally, okay, paano ba nangyayari ito? Normally, si RBC natin, si red blood cells natin, meron lang siyang 90 to 120 days na lifespan. Okay, kapag once na na-achieve or na-achieve ni RBC yung 90 to 120 days na lifespan, pag siya ay namatay, itatapon siya sa spleen. Okay, itatapon siya sa spleen. Bakit? Sa spleen natin ay may mga macrophage. Yung macrophage na yan, i-engulf niya yung namatay na RBC para ma-breakdown si RBC. At kapag once na breakdown si RBC, mahahati siya o mabibreakdown siya into two. We have your heme and your globin. Si globin is amino acid, building blocks of protein, kaya babalik siya sa bone marrow para gamitin siya ng ating katawan for the production of new blood cells. Okay? Next one natin, we have your heme. Pag sinabi naman nating heme, okay, si heme natin, breakdown din siya into two. Into unconjugated bilirubin and iron. Okay, meron tayong dalawang types ng bilirubin. We have your conjugated and your unconjugated. Okay, pag sinabi nating unconjugated, hindi siya kayang masikret sa ating, hindi siya kayang i-eliminate sa ating katawan.
kailangan niya munang ma-convert into conjugated bilirubin para maitapon siya sa ating katawan. Bakit ba kailangang itapon si bilirubin sa ating katawan? Kasi nga, hindi siya helpful. Toxic waste substance siya sa ating katawan. So therefore, dapat na i-eliminate siya. So para ma-eliminate siya, si unconjugated bilirubin mo, pupunta yan sa blood. Okay, pag pumunta siya sa blood, kailangan niyang maidala sa liver. Si blood ang magdadala sa kanya papunta sa liver. Bakit? Kasi doon magkakaroon ng conjugation ng bilirubin. At kapag nasa liver na si bilirubin mo, mako-convert na siya into unconjugated to conjugated bilirubin. Okay, mako-convert na siya into conjugated bilirubin, at kapag conjugated bilirubin na siya, gaya nga ng sabi natin, pwede na siya ma-eliminate, pupunta yan sa bile, hahalo yan sa bile, at pag humalo yan sa bile, pupunta yan sa small intestine natin. Okay, doon siya itatapon para sumama siya sa tae. At kapag sumama siya sa tae, siya yung dahilan kung bakit may color ang ating tae. Kung bakit siya brownish to yellowish color, because of bilirubin. Okay? Kaso ang problema natin, pag sira ang ating liver, okay, na breakdown na si RBC into heme and globin, si heme natin class, okay, dahil mabre-breakdown siya into unconjugated and iron, okay, dahil sira si liver natin, hindi niya kayang magkaroon ng conjugation. Ibig sabihin, hindi mako-convert si unconjugated into conjugated bilirubin. So mag-i-stay lang si unconjugated bilirubin natin na unconjugated. So therefore, sabi natin kanina na hindi kayang i-eliminate si unconjugated. Dapat siya ay maging conjugated para maitapon siya. So kapag once na hindi kayang i-convert ni liver ang yung unconjugated bilirubin, okay, pupunta yan sa blood natin. Doon mag-i-stay si unconjugated bilirubin natin. At kapag once na dumami ang unconjugated sa blood natin, dyan na magkakaroon ng tinatawag natin na jaundice. Magkakaroon na ng yellowish discoloration of the skin, the sclera, okay, or the mucous membrane because of excessive amount of unconjugated bilirubin in the blood. Okay? So yan, kaya kapag once na may liver cirrhosis, nagkakaroon ng jaundice ang pasyente natin. Okay? So yan yung pang-apat. Now, proceed tayo sa diagnostic procedure. Okay? Proceed tayo sa diagnostic procedure ng client natin na merong first one natin, we have your liver enzyme. Okay, usually sa liver enzyme natin, tumataas si AST or your ALT. Okay, nagsisitaasan yung ating mga liver enzymes. Okay, next natin, aside from AST and ALT, si albumin. Okay, anong nangyayari kay albumin? Okay, si albumin natin, your liver enzyme class increase to, si albumin nagdi-decrease. Si bilirubin, serum bilirubin, tumataas. Okay, and then next natin, your prothrombin time, dahil decrease ang clotting factor, nagiging prolong ang clotting time. Okay, and then sa abdominal ultrasound, pwede natin makita si ascites or yung excessive fluid accumulation in the peritoneum. And then, your liver biopsy, this is confirmatory test. Okay, confirmatory test yan. To rule out or to check kung merong scarring or fibrosis sa liver ng client natin. Now, proceed tayo sa medications. Anong mga medications ang ibibigay natin kay client? Okay.
So, next we have your complication muna. Si complication natin, we have your hepatic encephalopathy. So, ibig sabihin from the word encephalopathy, okay, nagkakaroon daw ng pag sinabing encephalo, brain, namamatay daw yung brain tissue natin because of hepatic disorder. Okay, because of hepatic disorder, paano siya namamatay? Okay, usually class, pag sinabi nating hepatic encephalopathy, meron siyang hallmark manifestation na asterexis. Okay, your asterexis, yan yung hallmark or the pathognomonic sign for hepatic encephalopathy. Pag sinabi natin asterexis, yan yung flapping of hand. Okay, kahit hindi niya naman ginagalaw yung kamay niya, nagfa-flap yung hand niya. Okay, that's asterexis. Bakit nagfa-flap? Dahil nga nasisira na yung brain tissue natin, okay, na bumibilis yung stimuli sa brain natin. Okay, bumibilis yung stimuli sa brain natin, kaya nagkakaroon ng flapping of hands. Okay, paano nangyayari sa hepatic encephalopathy? Okay, normally class, yung panglimang function ng ating liver, yung tinatawag nating deamination of amino acid. Paano nangyayari si deamination of amino acid? Pag kumakain tayo ng protein, remember protein, meron tayong amino acid, this is the building blocks of protein. Every protein may content siya ng amino acid. Hindi mabubuo si protein kung walang amino acid. So therefore, every time na kumakain tayo ng protein, pumupunta yan sa liver. Bakit? Doon nagkakaroon ng deamination of amino acid. So ngayon, pag pumunta si protein sa liver, nahahati siya into 3. Okay, ano yung kanyang, actually nahati siya into 3. We have your amino acid, albumin, and your globulin. Si amino acid, gagamitin ulit natin yan para sa building, para makagawa ulit ng panibagong protein. Si albumin, ito yung protein which is responsible for oncotic pressure. And then, si globulin natin, these are your immunoglobulins. Your immunoglobulins G, immunoglobulins A, M, E, and D. Okay? So ngayon, pag once na nagkaroon ng breakdown, okay, deamination of amino acid, mahahati si protein into 3. Kaso ang problema natin, pag nagkaroon ng deamination of amino acid, meron tayong byproduct. Meron tayong dalawang byproduct. We have your ammonia and uric acid. This ammonia and uric acid should be eliminated inside the body. Why? Because these are toxic substance. Hindi natin sila kailangan sa ating katawan. Kaya ngayon, si uric acid mo, pupunta yan sa blood. Pagpunta niya sa blood, yung uric acid na yan ay kailangan makarating sa kidney. Bakit? Kasi kapag nasa kidney siya, sasama siya sa ihi natin. At kapag once na sumama siya sa ihi, ma-eliminate mo na si uric acid. Okay? Next naman natin, we have yung ammonia. Si ammonia, ang mangyayari kay ammonia, okay, si ammonia natin, kailangan niyang bumalik kay liver. Bakit kailangan niyang bumalik sa liver? Kasi si liver, hindi niya kayang itapon si ammonia. Okay? Kailangan mo nang ma-convert ni ammonia into blood urea nitrogen. Again, pag sinabi nating ammonia, kailangan niya munang ma-convert into BUN bago siya maitapon sa ating katawan. Kasi hindi kayang itapon ng katawan natin si ammonia. Okay, ammonia itself, hindi siya kayang i-eliminate sa ating katawan. Kaya si ammonia, babalik yan sa liver para i-convert niya into blood urea nitrogen. Ito na si BUN natin. Pag na-convert siya into BUN, pupunta siya sa blood. At pag pumunta siya sa blood, kailangan niyang pumunta sa kidney. Bakit? Kasi sasama siya sa ihi natin. That's why class, isa sa mga diagnostic test natin kung sira ang kidney natin is yung level ng BUN natin. Pag mataas yung BUN natin, ibig sabihin sira yung kidney natin kasi nga hindi na eliminate si BUN. Kaya siya yung ginagamit na diagnostic procedure para ma-detect kung may kidney damage. So balik tayo, what if sira si liver natin?
Kung sira si liver natin, class, si ammonia, hindi siya mako-convert into BUN, so therefore, hindi siya matatapon. So, si ammonia, pupunta yan sa blood. Okay, pupunta yan sa blood. At pag pumunta yan sa blood, pwede yang dumaan sa ating blood-brain barrier. So kapag once na masyadong madaming ammonia sa blood, pupunta yan sa brain natin. At kapag punta niya sa brain natin, sisirain ni ammonia yung brain tissue natin. At pag sinira niya, mamamatay yung brain cells natin at yung brain tissue natin that can lead to hepatic encephalopathy. Namatay ang ating brain tissue because of excessive amount of ammonia in the body. Okay, so isa sa mga pathognomonic sign natin, your asterexis. Okay, this is your flapping of hand. Kaya may complication or one of the most common complication ng pasyente natin is yung hepatic encephalopathy. Kaya kapag once na may liver cirrhosis, we need to check the mental, the mental, what do you call this one? Yung mental status ng pasyente natin. Okay, we need to check the mental status of our patient, yung kanyang thinking, yung kanyang orientation, okay, kung oriented ba siya sa time, sa place, okay, the level of consciousness, we need to check that one. Kasi kapag once na yung nag-decrease ang level of consciousness ng pasyente natin, possible sign yan ng hepatic encephalopathy. Okay? So, to complication. No, management tayo. Okay. Sa management natin, we give diuretics. Bakit? Because of edema. Because of edema and ascites. Usually, binibigay natin dyan is your spironolactone or your furosemide. So, kapag once na mag-spironolactone tayo or furosemide, si furosemide natin is potassium wasting. So, we need to monitor the potassium level before giving diuretics or furosemide. Pag once naman na spironolactone, that's potassium sparing. Ibig sabihin, hindi niya tinatapon si potassium. That's why, anong management natin before giving your spironolactone? We need to check the potassium level. Kasi pag mataas ang potassium level, we need to withhold the medication and notify the physician. Aside from that, we need also to check important blood pressure. Okay? Blood pressure ang pinaka-importante sa lahat. Okay? So kapag once na below 90/60, we need to withhold the medication and notify the physician. Hindi pwedeng ibigay ang diuretics below 90/60 na blood pressure. Next, we have your lactulose. Bakit si lactulose? At bakit natin siya binibigay? To lowers the ammonia. Okay? To lowers ammonia level. Okay. Next natin, we have your neomycin. We give antibiotics class to destroy yung bacteria na nagproproduce ng ammonia sa ating GI. Okay, sa GI kasi natin may mga bacteria that produces ammonia. So, para hindi na dumami ang ammonia at para ma-prevent yung complication na hepatic encephalopathy, we need to kill that bacteria by giving neomycin. Okay, we need also to administer beta blockers to check or to correct blood pressures of your client. Remember, meron tayong edema. Merong fluid accumulation. Kapag excessive amount or excessive ang fluid volume in the body, increase din ang blood volume. Pag increase ang blood volume, increase ang blood pressure. So we need to give beta blockers to correct blood pressure of our client. And lastly, we need to administer vitamin K. Bakit? Decrease ang clotting factor production. Therefore, our client is at risk for bleeding. To prevent bleeding, we need to administer vitamin K.